Nitong isang araw nang ginulat ni Wawawin host Willie Revillame ang publiko nang maghain siya ng Certificate of Candidacy or COC sa COMELEC sa last day of filing ng mga kakandidato sa darating na halalan. Inanunsyo ni Kuya Will na tatakbo siyang senador bilang independent at walang partidong kinabibilangan. Hati naman ang opinyon ng publiko sa pagtakbong senador ni Willie, may ilan ang natuwa at marami ang kumukwestiyon sa kanyang kakayanan. Eto na, nako, nagra-rumble-rumble na. Nag-aaway-away na mga netizens dahil dito sa mga pinakabago na artistang pumasok sa mundo ng politika. Unahin na natin si Willie Revillame. Alam mo, Romel, ang dami nagtatanong sa akin. Tumatawag sa akin, sabi niya lang talaga, saan papunta si Willie? Naku, hindi ko alam kung ano ang naging desisyon niya, bakit bigla nagbago. Kasi natatandaan ko pa, nung siya i-interviewin ng news team natin dito sa TV5, sinabi niya na out na ang politika dahil sa 3-year contract niya dito sa TV5. Kaso ang sabi naman niya, nagpaalam daw siya kay Mr. Manny V. Pangilinan, kay MVP, at sinabi raw na, sige, suportahan kita. Kaya nagbago yung isip niya. Kaya lang, Romel, nega talaga ang dating niya sa publiko Unang-una, yung nakalakihan, nakita na natin na ugali niya sa ere, na baka mamaya ay madala niya sa kampanya, di ba? Huwag na muna doon sa pananalo, kasi mahabang saraysayin pa yan Doon lamang muna sa kampanya. Baka raw yung init ng ulo ni Willie, dalhin niya dito sa kampanya, paano na? Yun ang mga naririnig ko at nababasa. Correct na. Ang nakakalungkot lang kasi dito, may mga hugot kasi yung mga komento. Kasi may pinanggagalingan sila ng mga history, ng mga nangyayari na kay Kuya Will at mga nasasaksihan nila sa mga nagdaan at mga episode niya. Ang dami-dami na. Kaya parang natatakot sila na baka makikita natin sa Senado na which is na ang sabi naman ni Kuya Will ang nagtulak sa kanya kasi yung pag-aaway-away ng mga senador, yun naman ang gusto niyang di ba? Nagsalita siya sa pag-aaway-away as if naman pagkatahi-tahimik ng kanyang mundo. Ayun. Alam mo, umiikot ngayon yung video, yung may nagtatanong sa kanya, di ba, nung siya ay in-interview after niya mag-file ng COC. Meron siya kagad na binabarabara, di ba? Tagalogin mo na lang yung yung question mo. Tagalogin mo na lang. Umiikot na kagad yun. Di ba? So, dami na yung sinabi ni Kuya Will na, para ako yata yung pinakamabilis Bakit yung ibang tatagal? Bakit ako yata yung pinakamabilis sa timer Di mo gumanong pa siya. Nagre-reklamo siya. Dito pa lang makikita mo na. Tingnan mo pakinggan mo itong mga Ito kay Boy, si Karagay galing to. Naaawa siya sa mahirap, ginagamit nga niya ang pera niya, ginagamit niya ang mahihirap, di mananalo yan. Ayoko sabihin yung salita pero chuchu lang ang mga boboto dyan, sabi ni Boy si Karagay. Grabe. Alam niyo po, meron kasing binabalikan ng ating mga kababayan. Yung ugali niya talaga na, ika nga natin ay naturalesa na pagkahirap-hirap na puntang galing yan at hindi na talaga maiiwasan. Kung sana ang ipinakita niya ay hindi siya pikon, hindi siya magagalitin. Alam mo naman natin ang mundo ng politika, grabe. Grabe ang stress dito. Grabe ang labanan. Kahit pa independent candidate siya, sigurado yan, meron pa rin makakasagasa at siya ay masasagasaan. Diba? Correct. At saka dito na papasok yung mga talagang walang humpay na mga komento na talagang hindi mo talaga masisikmura. Dito na talaga lalabas lahat kahit hindi mo iniisip na saan naman na kinuha yung mga ganitong, di ba, yung mga ganong komento pero wala tayong magagawa. Sabi niya, hindi raw kasi siya nasisiyahan hanggang sa studio lang ang kanyang natutulungan. Kasi pagka daw siya ay pinalad na manalo, sabi niya, kung ipahihintulot na ako naman ay palaring manalo, mas marami akong matutulungan. Ang tao kasi na tumutulong, hindi binibilang kung ilan ang kanyang natutulungan. Ang pinaka-importante, yung busilak na puso na nakatutulong. Ganun yon, yung quality, hindi quantity. Ganun yon. Tapos yung ugali pa niya na konting kislot lang, nagagalit siya kagad, napipikon siya kagad, ay nako, mahihirapan talaga siya. Ay nako, hindi pa malayo na iba si Kuya Will sa kanyang kampanya.
Tapos, nako, yung mga bashers daw, papatulan, sabi ni Lulumalig. O, di ba? Ano nangyari, Kuya Will, at bigla nagbago isip mo? Tutukan mo na lang ang show mo. Huwag ka nang masyadong mainitin ang ulo na wala sa lugar. Sabi naman ni Tita Nene Ulanday, eto nakakaloka. Isa pa rin, isa pa rin itong walang isang salita. How can you trust someone who has no word of honor? Para siyang si Yorme, not voting for him, sabi ni Ching Bautista Silverio. Ayan, ang dami naman ito. Nanay, masasabi ko lang po, locus talking sa pag-aaway. Hello, di wow, wala kang salamin sa bahay mo, Kuya Will, sabi ni Paulo Ubalde ng Biracatanduanes. Nay, sabi ni Shoni Sebastian, sandali lang wow, may tumatawag sa akin, sandali sasagutin ko to Anak, naka-ere ako. Makinig ka na lang. Anak. Ayan, kaibigan ni William dati na, alam mo na, bumaklas na. Okay. Walang isang salat. Sabi ni Shoni Sebastian, walang isang salita. Dapat panindigan niya, pangako niya. Yun. At ito yung kay Juris Dr. Channel, bibigyan daan ko lang, Romela. Ito yung kay Juris. Ito. Hindi ako boboto sa kandidatong urong sulong at walang paninindigan. Para sa akin, simple lang ang pagpipilian. Black or white, yes or no. Walang gitna. Hindi pwedeng gawing white ang black o no ang yes nang dahil lang sa impluensya ng iba. Sino ang nagtulak sa kanya para kumandidato? Malamang yung mga gustong makita siyang mag-fail. Ang public service o politika ay isang calling na nangangailangan ng discernment. Kung may problema sa pakikitungo sa ibang tao, ayusin muna ang pag-uugali bago isipin na kayang paglingkuran ang bayan. Sarili muna bago ang iba. Napakamalaman nito, grabe to. Malaman na malaman, hagip na hagip. Hagip na hagip. Dapat po sumalang muna si Kuya Will para sa anger management, pikon at magagalitin to the highest level siya. Sabi ni Marichu Formation Espiritu, uy, pabasa naman ng positive. Pabasa naman. Eto, hindi ko kasi inaano. Ano bang tulong ang ibig niyang sabihin? Bigay po ba 10,000? Ano to? Band-aid solution lang. Ano alam niya sa batas at pagpapatupad nito? May edukasyon ba? Ha ha ha. Sabi ni Randy Balaguer. Okay? Eto pa. Si Jamie naman, sa akin, sa pagtakbo ni Kuya Will, bakit senador agad? Sabi ni Jamie Dacia, ba't daw hindi mo na nagsimula sa ibaba? Yun ang kanya. Eto, si Lara May Abrigo. Napakatiliwas po ng sinasabi niyang ayaw niya ng pakikipag-away lalo na sa harap ng TV. Ano po ang tawag sa ginagawa niya sa programa niya? Pakikiusap? Nakikiusap? Sabi niya po, nakikiusap daw po siya. Nay, di daw siya nakikipag-away. Di nga. Don't ask, Kuya Will, sabi ni Mayang. Ano ba yan? Nakakaloka. Ba't ganito ang mga komento? Anyari na sa Pinas. Sabi niya, anyari na sa Pinas. Bakit, Kuya Will? Kahit sa interview, may pagkagaspang na ugali mo. Hindi yata siya masaya na ang staff lang ang pagalitan niya, kundi pati sambayanan. Good luck, bayan kong mahal. Bayan kong Pilipinas. Makaahon ka sana sa lusak, sabi ni Wating-Wating ng London. Hala! Romel, ano to? Oh, ayan na, naku po. Teka lang bago tayo lumipat kay Miss Nora Honor. Good luck, sana manalo ka nga. Maski hindi ka naman magsenador, nakatutulong ka naman sa mga mahihirap, sabi mo. Di mas mainam, wag ka nang tumakbo para senador. Ano na naman ang nangyari sa show mo? Eto, sabi niya, ano na naman ang nangyari sa show mo? Huling alas mo na to. Sana nga makabalik ka pa kung sakaling matalo ka. Ayan, may sakali naman siya. Ang positive kay Kuya Will ay namimigay siya ng jacket sa kampanya niya. Maliban doon, wala na siyang gagawin dahil walay namang alam kundi tumaas ang BP niya. Sabi ni Edeletada. Eto pa, Philip Villanueva, kung last elections po siya kumandidato, may chance pa siyang manalo. Pero this time, malabo pa sa pinaghugasan ng pusit. Sabi ni Philip Villanueva, wala raw kapana-panalo. Sabi ni Jamie, naku anak, paano kami mag-uusap ni Willie? Wala nga kaming komunikasyon. At saka, papayuhan ko,
Eh kung si Kuyang Ted Filon, tinanong-tanong niya, pinayuhan siya ng maayos, nakinig ba siya? Hindi, ako pa ba? Sino ako? Para pakinggan ni Willie Revillame, anak. Sorry. Nako. At ako ito si Willie, sigurista ha. Ako. Ang kutob ko, di ba February, simula na yan ang kampanya. Kapag nakita niya na hindi siya kasama sa listahan ng mga iboboto ng mga Pilipino, kapag nakita niyang mahina siya, baback out yan, maniwala ka. Para nga naman, pag bumack out siya, may show pa rin siya. Ang tanong, tanggapin pa ulit kaya siya ng mga kababayan natin sa isang programa? Yun na lang yun, di ba? Ang hirap din, ang dami talaga. Isa si Willie Revillame sa pinakasiguristang taong nakilala ko. Yan, and you can quote me.